Hindi pa nga natatapos yung ano yung ICC, Oh, ICI, kung oh. ano pa. Ito, sabi ni Terry Ridon, yung impeachment daw laban kay VP Sara ay maaaring ihain ngayong parating na Pebrero Oo, kasi kasi matatapos na matatapos yung na. 1 year. Oo, alright. Yes. Malaman natin ang reaction po and how they feel about it. The ACT or ACT Teachers Party List House Deputy Minority Leader, si Representative Antonio Tino, makakausap po natin ngayon. Representative Tino, good morning po. Si Peter Atrica dito sa Kabayan. Hi, Peter, Enrica. Good morning. Good morning po sa ating Congressman, mga taga-panood, good morning po. tagapakinig. Opo. So, Morning. okay. Ang dami-dami po nating mga tinututukan ngayon ng mga pangyayari, mga problema, krisis. Actually, ito pong impeachment versus VP Sara, maaaring po ba, is it in the realm of what's possible na makapag-file ng panibagong impeachment case laban sa kanya ngayong Pebrero? Yes, maaari at palagay ko dapat no na uh, ihain muli kung sakali dahil hindi pa rin naman resolved yung Mm-mm. question ng mga Pilipino. Ano ba talaga nangyari doon sa confidential funds, no? Hindi lang yung 125 million pesos na nagastos in 11 days noong Mm-mm. 2022, pero total 612.5 million yan, no? At Mm-mm. maraming mga ebidensyang lumabas na mali at maanumalya ang paggamit dito at dapat may pananagutan yan. Alin po ba ang mas praktikal, magsampa ng bagong impeachment case o buhayin yung tinatawag nilang na-shelve na original impeachment case? Well, maganda at mahalagang question yan, ano? Kaya nga isa yan sa mga pinag-aaralan na legal question. No, tama ka, mayroong pang pending na Mm-mm. motion for reconsideration sa Supreme Court. Yung mga complainants, kasama din po kami, yung yung makabayan na nag-endorse Opo. sa complaint. At again, motion for reconsideration dun sa decision ng Supreme Court na nagresulta sa sabi mo nga shelving ng impeachment trial. So kung sakaling ma-resolve favorably yung motion for reconsideration, kung paboran ito ng Supreme Court, at syempre ang gusto natin ay mag-reconsider nga, no, dahil tingin natin mali yung naging original decision at lalong magiging mahirap ang impeachment kung sakaling mananatili na ito. So anyway, kung magkaroon ng favorable resolution yung motion for reconsideration, hindi na kailangan maghain ng bago dahil nga ibig lang sabihin nun ay tutuloy na yung impeachment trial sa Senate. Mhm. So, ang legal question dyan ay dapat pang intayin muna na ma-resolve ng Supreme Court yung motion for reconsideration or dapat pang mag-file na by February kasi yun yung sinasabing pag-lapse ng 1-year ban on a single impeachment proceeding ayon sa Supreme Court decision, no? Pero of course, pag nag-refile ang mga complainants, ibig ba sabihin nun parang inaabandon na yung motion for reconsideration, no? Kaya yun po ang mainam sigurong aralin kung ano ba ang pinakamagandang course of action. But Congressman, ang impeachment, ang effect nito is to just take her out o take somebody out of the position, tanggalin at hindi na rin siya perpetual disqualification from running sa public office, di po ba? But it still doesn't answer yung katanungan natin doon sa paggamit ng pondo dun sa kanyang mga opisina nang hinawakan niya ito. So kung impeachment lamang ang ating ilalakad, how do we resolve yung previous nating mga katanungan na hindi pa rin sinasagot hanggang ngayon? Well, yung impeachment complaint mismo ay nagpapatungkol doon
no, betrayal of public trust, Aha. dahil batay sa mga lumabas ng ebidensya na naging mali, labag sa batas at labag sa um, sinumpaang tungkulin ng Vice President, yung handling ng confidential funds. No, so yun ang magiging laman kung matuloy ang impeachment trial, yun ang magiging laman no, yung exactly aalamin sa trial kung ano ba talaga ang nangyari doon sa 612.5 million total na Yes. confidential funds na pinagkatiwala kay Vice President Sara Duterte. So masasagot yung tanong o dapat Opo. masagot yung tanong, Pero including kasi, yung 11 days na nawala ang 125 million pesos. Aha. Yung usapin ng Mary Grace Piatos at iba pa. Opo. But Congressman, paulit-ulit din kasi sinasabi na the Vice President can opt not to attend the impeachment trial. So pwede, kung hindi siya mag-a-appear, wala talaga tayong makukuha from her na sagot. Na she can opt not to appear, pero kailangan pa rin niyang sagutin ang mga katanungan. So hindi naman optional Aha. ang impeachment trial Aha. sa Vice President. Whether siya mismo directly or yung kanyang a legal or appointed representative, Aha. mula sa kanya manggagaling ang mga sagot sa itatanong sa kanya. No? Opo. At ang impeachment proceeding or trial, meron ding kapangyarihan na binibigay sa impeachment court, no, na halimbawa subpina, magbukas ng mga records including bank records for example. So walang kawala doon once the trial begins. Representative Tino, noong pong nakainitan itong impeachment na ito last year, hindi pa bumubungad yung yung anti-flood control corruption issue, no. And now na meron na tayong benefit of hindsight, parang ang sabi ng iba, napakaliit naman nung 612.5 million na ini-issue natin sa Vice President. Billion itong anti-flood control mess na ito eh. What do you think? Meron pa ba sa panig ng Kamara? Meron pa po bang oras? Do they have the time, the energy, and the appetite for an impeachment trial? Well, una, hindi maliit yung 612.5 million pesos na taxpayers money. So mahirap po na maging tindig natin ay maliit lang yan. O pabayaan na lang natin, di ba? So may pondong pinagkatiwala sa opisina ng Vice President at saka ng Secretary ng Department of Education, dapat panagutan ito. Yung mga ordinaryong kawani ng gobyerno nga nakukulong pa for so much less, for hindi lang mapaliwanag ang paggamit ng 100,000 pesos, nakukulong sila actually, samantala yung mga alam naman natin yung mga matataas na opisyal madalas nakakalusot, so una yun yung mahalagang punto. Ngayon may pangalawa, hindi dapat pagbanggain yung standing na impeachment ng Vice President. Dapat panagutan ito. At the same time, kami sa Makabayan ay consistent din na humihingi ng mas malawig pang investigasyon sa flood control. Kinukundina nga natin na tila nang tumuturo na sa Malacanang at na dawit na pati ang Pangulo ay tila nawala na ng gana na mag-imbestiga, whether ang Senate Blue Ribbon, ang Ombudsman, ang ICI, and so on. At kailangan magpatuloy ito. So, hindi po bangga yung dalawang yan. As to yung House,
no, or kung meron pang time, well, in the first place, House ang nag-impeach sa Vice President, Aha. uh, kasama ang House sa nag-motion for reconsideration. So, tingin natin, hindi pa rin nagbabago yon. Meron pa rin ganong commitment ang House na Aha. ituloy ang impeachment. Same, nararamdaman niyo pa rin po ba the same appetite for this, Congressman? Kasi dami na natin pinag-uusapan yun eh. Nandun na tayo nakafocus dun sa corruption cases. Well, wala pa tayong naririnig na pagbabago ng tindig ng House kaugnay sa impeachment ng Vice President. So, tignan natin. No? Of course, in the end, political question ito. So, pero so as far as we're concerned, of course, tayo sa Makabayan ay hindi nagbabago ang paninindigan natin kaugnay sa impeachment. Tayo yung isa sa mga nag-endorse Opo. nung isa sa mga complaints, ano? Opo. Pero as to the majority, hindi naman tayo bahagi ng majority, pero na-assume natin na hindi pa rin nagbabago yung tindig nila bilang nag-impeach sa Vice President in the first place. Okay, Congressman, diretsahan po, meron na po bang pine-prepare, inihahanda na bagong impeachment case ang Makabayan Block for February 6? That's when it ends eh. Opo. Yes, in coordination with the complainants ay naghahanda na ng hindi naman bago, syempre dahil yun same pa rin yung issues dito, mainly yung may kinalaman sa confidential funds at saka sa yung kasama sa complaint yung yung mapanlin lang na tugon ng Vice President sa audit, no, from yung particularly yung mga bogus accomplishment reports na sinubmit sa COA, no, at saka eventually yung sa House. So yun pa rin ang esensya noon, pero inaaral din yung pag-update dito given may mga bagong information, particularly ini-evaluate natin yung affidavit na sinubmit, I think, sa ombudsman nitong si Ginoong Madriaga. Okay. No? So, kung babasahin po natin yung affidavit na yon, interestingly, meron siyang binabanggit doon na may kaugnayan siya at nakatrabaho niya sina Colonel Nolasco at Colonel Lachica, no, mga members ng Armed Forces at naging mga leader ng security group ng Vice President. Tapos specifically may binabanggit si Madriaga na sometime in December 2022 ay kinatulong daw siya nung dalawa para mag-deliver ng mga payments to certain places. Okay. No, meron daw mga duffel bags na around 30 million ang laman, dineliver niya meron sa Laguna, meron sa isang comedy bar sa Quezon City, meron naman sa isa sa compound ng ombudsman. So interesting po yan kasi more or less December 22, yun yung panahon na ginastos yung 125 na confidential funds in 11 days. Sa makatuwid, Tapos, Congressman, ang pakiramdam ninyo ay mas marami pang bala ngayon kesa nung nakaraang taon at may dagdag witness na pwedeng magamit. Eksakto, tama. Kung paniniwalaan natin yung affidavit ni Mandriaga, ay ganun nga. No? So baka ito na yung siya na yung maglalabas nung at least mas magtuturo dun sa katotohanan ng ano ba talaga ang nangyari dun sa 125 million na nawaldas in 11 days. Okay.
With your permission, partner, and the congressman, lilipat lang po ako ng topic kasi Ipo. Sure. maugong po yung ngayon na magkakaroon ng balasahan sa mga miyembro ng gabinete. Palagay ba ninyo kung kayo po ang tatanungin napapanahon na nga ba na magkaroon ng major change, revamp sa mga cabinet secretaries ni Pangulong Bongbong Marcos? Well, I think natutulak ang Pangulo na gawin yan given na patuloy na bumabagsak ang kanyang trust and satisfaction ratings ayon sa iba't ibang mga survey. No, so ibig sabihin, hindi masaya ang taong bayan sa performance in particular ng presidente. No, sa kabila ng pinresenta niya ang sarili niya bilang hero, o bida dito sa flood control corruption campaign. So I think malinaw na hindi satisfied ang mamamayan sa kanyang performance dito. Sinisingil pa rin siya doon sa asan na yung mga malalaking isda. Bakit wala? And more than that, yung presyo ng bigas nananatiling mataas. Wala pa ring meaningful na pagtaas ng sahod ng mga ordinaryong manggagawa. So lahat ng yan ay tingin ng mamamayan, batay sa mga surveys, ay may malaking pagkukulang ang Pangulo at ang kanyang administrasyon. So siguro yun ang isang batayan nung naririnig natin na planong major revamp. In fact, after the midterm elections, di ba nangako siya ng major revamp, pero in the end parang isa lang yata yung cabinet secretary na pinalitan niya. So siguro tignan natin kung magkakaroon nga talaga. One more, Congressman, before we let you go. Fledgling na yung ating ICI. Isa na lang na naiwan at pinag-uusapan pa kung itutuloy ba ito or ililipat na sa ombudsman nga yung magiging procedure, yung pagdedesisyon dito nga sa mga naimbestigahan ng ICI. Pero nakabinbin pa rin sa committee level yung bill ni Senator Laila De Lima that can put this into law. Sana. Ano na po nangyari dito? Balik na po tayo sa ngayon, sa trabaho. Yeah. Opo. Well, after initially may mga sa House may mga pahayag ang leadership na priority daw itong bill na to. Actually, ang nangyari, inupuan, inaprubahan sa komite pero pinasa sa Committee on Appropriations kasi may funding requirements yung pinalakas daw na ICI at hindi na gumalaw doon. So, nakabinbin pa rin ang bill na ito. So, in the meantime, isa na lang ang natitira sa ICI, si Chairman Garcia na lang. Tingin ko ang bola malinaw na nasa presidente na. So kung gusto niyang magpatuloy ang ICI, dapat mag-appoint siya ng mga kapalit doon sa commissioner. 2 commissioner na nag-resign para makapagpatuloy ito ng trabaho. Otherwise, wala na talagang commission. Sabi nga po nila, isa na lang, ICU na. ICU na nga ICU na at mukhang walang interest. Congressman. Parang wala pong interest ang Pangulo na i-revive ang pasyente. Yun nga po. Okay. Maraming salamat po at natutuwa kami nakausap namin kayo. Ang dami natin napag-usapan talaga. Representative Tino, thank you, sir. Maraming salamat. Magandang umaga Thank you po. Good morning. All right.